Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa naganap nga po na press conference kahapon sa Japan, kung saan nagkaharap na sa kauna-unahang pagkakataon ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue at ang former Mexican world champion Luis Nery, ay natanong ng mga media si Inoue kung bakit sa dami umano ng pwedeng labanan sa super bantamweight ay si Nery ang kanyang haharapin sa Mayo 6. At dito po ay direktang sumagot si Inoue na wala naman daw masama sa ginagawa niya kasi siya umano ang kampyon. Kaya naman karapatan niya lang daw na mamili ng kalaban. At dahil si Luis Nery umano ang kanyang napili, kaya ito ang sunod niyang makakatapat. Bukod dyan ay natanong din si Inoue kung pumapasok ba sa kanyang isipan na ma-upset gawa ng huling beses na may lumaban sa Tokyo Dome ay nangyari ang isa sa pinakamalaking upset sa buong kasaysayan ng boxing, kung saan ang nooy undefeated superstar at world champion na si Iron Mike Tyson ay nasilat ng heavy underdog na si Buster Douglas via 10th round knockout. Dito po ay sumagot si Inoue na hindi daw ito pumapasok sa isip niya kasi kahit ano naman umano ang mangyari ay pare-pareho lang ang mga venue. May pag-asa ka daw talagang matalo kung magpapabaya ka at magiging overconfident ka. Habang si Luis Nery naman ay sinabing hindi umano siya kinakabahan na lumaban sa Japan. Sa katunayan nga daw ay mas nakakaramdam pa siya ng kaba kapag sa sarili niyang bansa sa Mexico ginaganap ang kanyang mga laban. Paliwanag ni Nery na pag sa Japan daw kasi ang laban niya ay wala siyang mga fans na nanunood sa loob ng venue, kaya mas nakakakalma umano ito sa parte niya. Hindi umano katulad pag sa Mexico ang laban niya na bukod sa mga fans, ay andyan umano ang mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan niya. Para po sa mga hindi nakakaalam ay 2 beses nang lumaban si Nery sa Japan, kung saan 2 beses niya ding tinalo via knockout ang pambato ng mga Hapon na si former WBC Bantamweight World Champion Shinsuke Yamanaka. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila binanatan nga po ng former 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. ang kasalukuyang pound for pound king na si Terence Crawford at maging ang former 2-time WBC Super Middleweight World Champion David Benavidez. Alam naman po kasi nating lahat na parehong hinahabol ni Crawford at Benavidez ang current undisputed Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez. Gawa ng pareho itong kumbinsido na kaya nilang talunin si Canelo. At na ang laban kontra kay Canelo ay ang siyang maglalagay sa kanilang posisyon bilang isang lehitimong boxing legend and superstar katulad kila Mike Tyson, Muhammad Ali at Manny Pacquiao. Subalit na puno na nga po si Mayweather sa mga desisyon ni Crawford dahil sa kakahabol nito kay Canelo ay natitenga ito at hindi nagiging aktibo sa sports ng suntukan. Dahilan kung bakit natalo ito ni Naoya Inoue sa 2023 Fighter of the Year Award. Banat ni Mayweather na kung gusto umano ni Crawford umakyat ng 168-pound super middleweight division upang harapin si Canelo at si Benavidez naman ay ganun din ang pakay tapos hindi nila makuha ang laban kontra sa Mexican superstar, ay bakit daw hindi na lang silang dalawa ni Benavidez ang magtuos nang sa ganun ay magkaroon pa din sila ng malaking laban kahit wala si Canelo Alvarez dito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.